top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Magandang gabi po sa lahat ng tagapakinig ng Huling Biyaya ng Dahil sa Mga Tapat. Ako po ang inyong lingkod, Brother Graham Sir Hernandez. Purihin natin Panginoon sa gabing ito. Ang programa pong ito ay isang joint radio project ng Jesus Christ Flock IGM at Jesus Christ Fellowship Church of God in the Philippines upang magkaroon ng katuparan ng sinasabi ng Efeso 1:9 upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na pagdating ng takdang panahon at ngayon ng panahong ito na pagkaisahin ng lahat maging sa langit at sa ibabaw ng lupa sa pamamagitan ni Jesucristo na siyang huling biyaya na ibinigay ng Diyos sa huling panahon. Ito po sa unang Korinto 1:4. Kaya ang programang ito ay binuo upang ipakilala sa lahat ng tao ang lihim na panukala ng Diyos upang sinabi nating panukala ay naisin ng Diyos. Plano ng Diyos na noon ay lihim pa sa atin, ngunit ngayon ay pinakikilala niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang katiwala na itinalaga sa bawat panahon. Efeso 3:4-6. At ngayong panahon ay pinagkatiwala sa Iglesia ng Jesus Christ Flock IGM at Church of God of the Philippines upang isakatuparan ng plano ng Diyos sa huling panahon na ipunin ng lahat maging anuman ang iyong relihiyon, sekta at denominasyon kay Kristo Jesus. Kaya tutok lang mga kapatid sa pakikinig sa programang Ang Huling Biyaya ng Dahil sa Mga Tapat at tuklasin pa ang mga hiwaga ni Kristo. Ngayon po ay dadako tayo para sa sponsorship. Pasasalamatan natin mga kapatid ang mga walang sawang tumutulong sa programang ito na kung hindi dahil sa kanila ay hindi magiging possible ang programang ito. Napakalaki ng tulong ng mga kapatid natin na ito. Bagamat hindi natin mabanggit ang kanilang mga pangalan dahil napakarami nila. Talagang napakarami ang nagmamahal sa huling biyaya para lang maging posible ang programang ito. Maraming salamat po sa inyo sa Church of God in the Philippines na mga walang sawang nagbibigay sa mga pinansyal na pangangailangan ng programa at ganun din sa Jesus Christ Flock International God's Ministry. Maraming salamat po sa inyo sa mga kapatid natin niya sa Taiwan, sa Korea, sa Middle East. Maraming salamat sa inyo. Ngayon po ay dadako tayo para sa pagbibigkas naman ng mga local churches na kung saan ay matatagpuan ang mga local churches ng Jesus Christ Flock International God's Ministry at ganun din ang Church of God in the Philippines upang mga kapatid ay malaman ninyo ang mga address na ito at kung nais nyong umattend ay malalaman ninyo ito. At ito po ay babasahin sa atin ng ating kapatid, Brother Ronnie. Amen. Magandang gabi po. Salamat po sa gabing ito na kung saan ay nandito na naman tayo upang ipagpatuloy yung plano ng Diyos na ibahagi ang kanyang salita. At ngayon po ay dadako tayo sa mga lugar na kung saan ay narito yung mga churches natin na pwede nating daluhan. Sa mga patuloy na nakikinig ng mga kapatid namin sa Panginoon, unahin po natin ang Jesus Christ Flock International God's Ministry. Ang mother church po nila ay matatagpuan po sa 113 Press Specialist Building F. Manalo Street, Aurora, Cubao, Quezon City sa pangunguna po ng ating kapatid Brother Graham Hernandez. Ganun din po sa Caloocan City sa Phase 1 Package 4 Block 4 Lot 9, Bagong Silang, Caloocan City sa pangunguna po ng ating kapatid Brother Daniel Acuna. Ganun din po meron tayo dyan sa Taguig City sa 8 Tahimik Street, Santa Ana, Taguig City po sa pangunguna po ng ating kapatid Brother Van Alvarez. Ganon din po, meron din tayo sa lugar po ng Novaliches, Quezon City, sa Rainbow Homes 1, Novaliches, Quezon City po, sa pangunguna po ng ating kapatid Brother Sunny Alapide. Ngayon naman po ay dadako tayo sa mga probinsya. Meron din tayong mga local churches sa mga probinsya po. Unahin po natin ang Marinduque, sa Barangay Hinanggayon, Mugpod, Marinduque po, sa pangunguna po ng ating kapatid Brother Edgar Salundagit.
na kung saan ay nandun po siya ngayon. At meron din po tayo sa Aurora, sa Barangay Mapalad Aurora po, sa pangunguna ni kapatid Brother J. Camba. Ganun din po, lalaktaw tayo sa Bacolod, na kung saan dyan po sa may Adelpa Street, Rosario, Bacolod City. Sa Murcia po, sa pangunguna po ni Brother Alex Biton. Sa Manapla po si Brother Jade Pausal. Sa Talisay po si Brother Jubil Naranha. Sa Kawayan po ay si Arnold po Galapay. Meron din po tayo mga kapatid sa Samar, sa Cagmanipis Samar po, sa pangunguna ni Brother Joseph Marquez. At si Brother Sosing sa may Danau Samar po. Ngayon naman po ay pakinggan natin yung mga local churches ng Jesus Christ Fellowship Church of God in the Philippines. Unahin po natin ang Parañaque City sa may Daang Batang Street, Moonwalk, Parañaque, sa pangunguna po ni Brother Danny Arbues. Meron din po tayo mga kapatid sa may Las Piñas City, sa Rivero Compound, St. Joseph Subdivision, Pulang Lupa, Las Piñas City, sa pangunguna po ni Brother Ronnie Valderramos. Ganun din po meron tayo dyan sa Quezon City, sa Barangay Ramon, Magsaysay, Quezon City po, sa pangunguna po ng ating kapatid Brother Rick Camba. Meron din po tayo sa may Valenzuela City, sa Barangay Polo, Valenzuela City po, sa pangunguna po ni Brother Jonathan Medrano. Ganun din po meron din tayo dyan sa may Malabon City, sa Barangay Potrero, Malabon City, sa pangunguna po ni Brother Nitoy Kumilang. Meron din po tayo doon sa may Montalban, Rizal, sa pangunguna po ni Brother Oli Bianson. At ganoon din po dadako tayo sa mga probinsya. Meron po tayo dyan sa, unahin po natin ang Cavite, sa Tres Cruces, Tansa, Cavite, sa pangunguna po ni Brother Ryan de la Cruz. Meron din po tayo yan sa may Oriental Mindoro, sabay Barangay Calzapa, San Teodoro, Oriental Mindoro, sa pangunguna po ng ating kapatid Brother Hener Fran. At ganoon din po meron din tayo dun sa may Sultan Kudarat, sa Barangay Concepcion, Lambayong, Sultan Kudarat, sa pangunguna po ni Brother Almer Arquero. Maraming salamat, Brother Ronnie. At sa mga minamahal natin at ginigiliw nating mga tagapakinig, nawa ay nailista nyo yung mga address na nabanggit, sapagkat dyan po ang mga pastors natin ay handang tumulong at handang makinig sa kung ano man ang mga naisin yung iparating. Amen. At ngayon po ay dadako tayo sa isang segment ng programang ito, at maganda tong talakayan na to. Nagwagwapuhan nating mga mga youth, at nice ko munang ipakilala isa-isa si Brother Julius, Brother Van, and Brother Lone. So, magandang gabi sa inyo, no? At ngayon po ay dadako tayo para sa isang talakayan. Ang topic natin ngayon ay ang responsibilidad ng kabataan sa loob ng tahanan. So napakaganda nito. At muli ay nais ko ibigay sa mga youth ng mga pagpapaliwanag dito. Kapatid, magandang gabi po sa inyo lahat, sa mga tagapakinig, lahat sa mga kabataan na nasa huling biyaya ng Dahil sa Tapat. Mga kapatid po, muli po, nandito po kami, mga kabataan, sa segment na ito, na para po magtalakay ng mga nangyayari po o mga realistic na nangyayari tungkol po sa mga kabataan. Ngayon po, magbalik tanaw muna po tayo. Yung dati pong nagpagtalakay po natin ay tungkol po sa part po ng kabataan sa isang iglesia o sa isang samahan po. Ngayon naman po, dumako po tayo bilang kabataan po, being realistic pa rin po, na tayo po ay may buhay po, na meron tayong part sa ministry, at gayon naman po, di natin mawala po yon yung part natin sa buhay natin, sa pamilya natin, na isang basic unit po ng isang lipunan ito. So nandito po mga kasama ko po, Brother Lone po at Brother Julius, para po magkaroon ng talakayan patungkol po sa mga nangyayari po sa mga kabataan ngayon po sa buhay natin ngayon. Amen. Isang magandang gabi sa inyong lahat, sa mga nakikinig ng Huling Biyaya. At gayon nga, katulad nga ng sinabi mo, Brother Ban, no, isang napakaganda na isang talakayin natin ang patungkol sa mga kabataan. Alam nyo ba mga kapatid, ang tahanan po, ang isang tahanan ay karaniwang binubuo ng mga magulang, mga anak, at para sa ating mga Pilipino, kasama rin ang mga lolo at lola para mas masaya. Amen. Pero mga kapatid,
Ayon sa salita ng Diyos, mga kapatid, tungkulin ng mga magulang na turuan at gabayan ang kanilang mga anak upang mapabuti ang mga ito. Pero ano naman kaya ang tungkulin ng mga anak sa kanilang mga magulang sa isa't isa? Alamin natin mula sa mga sumusunod. Katulad nga ng nasusulat sa Efeso, chapter 6, verse 2 hanggang 3. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako, ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. At susundan natin iyan sa Kawikaan chapter 1 verse 8. Anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama at huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina. So, gaya nga ng sinabi ng ating kapatid, Brother Lord, na tayong mga kabataan, mga kapatid, meron tayong responsibilidad kung paano ang ating magulang, ang ating ama, ano ba responsibilidad ng ating ama, kapatid? Diba, ang ating ama yung padre di pamilya, no? Ang ating ina naman, ito naman yung ilaw ng tahanan. So tayo naman bilang isang kabataan, nasabi nga natin, hindi lamang tayo sa loob ng church merong responsibilidad. Kung paano sa loob ng iglesia, meron tayong responsibilidad dahil bilang kabahagi ng iglesia, kailangan nating pasanin yung sinasabi ng Panginoon na dapat pasanin ng lahat ng mga mananampalataya. Ngayon po mga kapatid, dahil minsan, alam niyo po, ang nagkakaroon ng problema ang isang kabataan, kung pupunta tayo sa realidad, na minsan pinagbabawalan silang makaatin sa gawain or makasama sa mga activities ng kabataan because nagkakaroon kasi ng conflict sa tahanan. Minsan kasi ang nangyayari sa mga kabataan na hindi nila nagagampanan yung responsibilidad nila. Ano ba itong responsibilidad? Dahil bilang isang kabataan, tayo po ay kabahagi sa mga gawaing bahay, no? Dapat tayo maasahan ng ating mga magulang sa mga pagluluto, paghuhugas ng mga plato, no, paglilinis, na minsan hindi natin ito nagagampanan. Dahil mapapansin natin may mga kabataan na minsan pag-uwi sa bahay, sabihin na natin galing sa gawain, no? Galing sa gawain. Ngunit pag-uwi sa bahay, andun na 'yung matutulog na. 'Di ba? Matutulog na. And then tapos paggising naman sa umaga, imbis na dapat makita ng magulang, ma-appreciate ng magulang, lalo na yung mga magulang na hindi pa mananampalataya, because ang mga magulang kasi na hindi pa mananampalataya, naghahanap sila ng pagbabago sa kanilang mga anak. No? Kaya para madala po natin sila, na dahil gusto natin itong masabi sa mga kapwa nating kabataan, para maakay natin sila sa paglilingkod sa Panginoon, kailangan makitaan nila tayo na meron tayong pagbabago. No? Meron tayong pagbabago, naging good example tayo. Kaya na minsan ito yung hindi nakikita ng magulang. Kaya nagiging dahilan pinagbabawalan na ng magulang na ang anak, wag ka na munang dumalo. Kasi hindi ko naman nakikita na kumikilos ka sa bahay. Minsan pa nga ang naririnig natin sa magulang, napupulaan pa tayo, nahahamak pa yung pagiging kabataan natin sinasabi. Yan ba ang Kristiyano? Diba? Yan ba yung born again Christian na sa loob ng bahay tamad, sa loob lang ng church masipag, sa loob lang ng church makikitaan na tumutugtog, kumakanta, sumasayaw, pero sa loob ng tahanan hindi makita. Kaya ito po yung nais ng Panginoon sa atin na bilang po tayong mga kabataan, kailangan natin magampanan yung bawat responsibilidad natin, lalo tigit po sa loob ng tahanan. Kailangan natin magampanan na maging good example tayo upang kung paano sinasabi sa atin ng banal na kasulatan sa aklat ng Timoteo na kailangan natin maging huwaran. Maging huwaran tayo sa lahat ng mga tao na atin nakikita sa pananalita, sa pamumuhay, lalo tigit sa pamumuhay, lalo tigit maging huwaran tayo sa ating mga magulang. Kaya ito po yung ating ngayong tinatalakay, na kailangan po itong malaman ng mga kabataan para ang mga kabataan na naglilingkod sa Panginoon is hindi mapulaan or hindi magkaroon ng conflict sa kanilang paglilingkod, gayon din sa responsibilidad nila bilang mga kabataan naman sa loob ng tahanan. Kaya nga, yan ang sinasabi, anong aklat yung Brad? Sa 1 Timoteo chapter 4 verse 12. So dapat natin tandaan yan mga kapatid, lalo tigit po sa mga kapwa namin mga kabataan na naglilingkod din sa Panginoon, dapat natin itong tandaan. No? Na, basahin mo nga yan Brad, anong sinasabi diyan?
Ito, amen. Ito nga po nasusulat sa 1 Timoteo chapter 4 verse 12 na huwag mong bigyang daan na hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip, pagsikapan mong maging huwaran ng mga sumasampalataya sa pananalita, ugali, pag-ibig, pananampalataya at kabanalan. Yun po ang sinasabi doon, kapatid, na ito pong mga bawat nasusulat dito, hindi na po natin bibigyan ng meaning. Dahil kung bibigyan po natin ito ng meaning, tayo po ay matatagalan. Pero kung ating ibubuod ang kontekstong ito at konseptong ito na nasusulat dito, ito'y tumutukoy sa pamumuhay bilang anak ni Kristo para maging mabuti tayong lingkod din ni Kristo. Amen. Kaya yun po yung ating tinatalakay ngayon. Nanawa po sa lahat ng ating tagapakinig, magkaroon, ito yung magbigay ng inspirasyon, na or sa ikatututo natin para sa ikagaganda ng ating paglilingkod sa Panginoon. So maraming salamat po sa oras at nawa sa susunod pa, pagkalooban pa tayo ng Panginoon para mas marami pa tayong matalakay sa ating mga kapwa kabataan. Salamat po. Saka isang pribilehiyo din na tatlo tayo ngayon sa istasyon na to. Amen. Nakakagalak na tayo ay magkakasama-sama. Yun lang po. Maraming salamat sa inyo mga kapatid at talaga naman napaka-importante, no? Nasabi nga sa banal na kasulatan ang sino mang na kay Kristo ay bago ng nilalang. So, bilang isang kabataan na nakakilala sa Panginoon, para maakay nga natin yung mga ating mga mahal sa buhay na hindi pa nakakakilala, kailangan tama ka, brother, na maging huwaran tayo. Makita nila yung pagbabago na hindi lang sa loob ng iglesia tayo dapat kinakakitaan ng kabutihan, dapat sa loob din ng tahanan. Amen. So ngayon po ay darako naman tayo para sa isang segment para sa ating testimony at mga kapatid, alam namin na kayo din may mga patotoo sa buhay nyo, no? At itong patotoong ito ay bilang magiging kalakasan ng bawat isa upang malaman natin kung paano ba kumilos ang Panginoon sa bawat isa sa atin. At sa ating kapatid na ito na nagbigay ng ang testimony, tingnan natin, basahin natin kung ano man ang patotoo ng ating kapatid na ito. Ito isasagawa sa atin ng ating kapatid, Sister Jennifer Alihan. Purihin ang Diyos. Ang tao, kapag walang pangangailangan, ay madalas makalimot sa Panginoon. Kaya naman, pinahihintulutan ng Panginoon na magkaroon tayo ng sakit, kahapisan, kasalatan, pangangailangan at kahinaan, upang sa oras na dumating iyon, ay matuto tayong lumapit sa Kanya. Iyan ang aking patotoo ng pagtawag sa akin ng Panginoon tungo sa daan ng kaligtasan. Ako po si Joycelyn Candelario Mendez, 25 taong gulang, may asawa at isang anak na babae, at siya ay 8 taong gulang na. Nung hindi pa kami nakakakilala sa Panginoon, ay nagkaroon kami ng karamdaman, kaming buong pamilya, at dahil salat kami sa pinansyal, at wala kaming malapitan, kami ay nanikluhod sa Panginoon. Humingi kami ng tawad sa lahat ng kasalanan na aming nagawa. Binuksan namin ang aming puso sa Kanya, na Siya ang humawak ng aming buhay. At purihin ang Diyos, sapagkat pagtapos ng taimtim na pananalangin na iyon, ay binigyan niya kami ng maayos na pakiramdam. Makalipas ang ilang araw, ay gumaling kaming buong pamilya. Kami ay lalong lumalim sa salita ng Diyos, dahil nakilala namin ang isang lingkod ng Diyos. Nagpasya kaming magpabautismo ng aking asawa. At simula noon, ay dumating sa amin ang kapayapaan, gabay at pagpapala ng Diyos. Sa aming buhay Kristiyano ay sinubok pa rin ng Diyos ang aming pananampalataya. Nagkaroon ako ng mga bukol sa leeg na hindi alam kung saan galing at di magamot ng doktor. At walang makaalam kung saan ito galing hanggang sa ito ay nagsilaki at pumutok isa-isa. Ngunit aking nilaksan ang aking pananampalataya na ang Diyos ang aking dakilang doktor. Dahil sa kabutihan at kapangyarihan ng Diyos ay gumaling ako nang walang iniinom kahit anong gamot. At gayon din ang aking anak na simula pagkabata niya ay sakitin siya at laging kinukumbulsyon na nagiging dahilan ng mataas na lagnat at pagtirik ng kanyang mata. Kapag nagkakaroon siya ng lagnat na halos hindi ko siya matingnan
dahil hindi ko kayang makita na naghihirap ang aking anak. At kung saan-saang ospital at pagamutan namin siya dinadala, pero wala pa rin nangyayari. Ngunit kay buti ng Panginoon, dahil ang kapangyarihan ng kagalingan ay ibinigay niya sa aking anak. At kapag siya ay nagkakasakit, ang una namin gagawin ng aking asawa ay pagdadasal namin siya sa Panginoon at papatungan namin siya ng kanang kamay. At sa pamamagitan ng malakas na pananampalataya sa Panginoon, ay gumagaling siya na hindi na namin kailangan pang ipagamot. Mga kapatid, dumanas man tayo ng matinding pagsubok. Tandaan natin na ang pangako ng Panginoon na kailanman ay hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Lahat ng tao ay mahal ng Panginoon. Batid niya lahat ng ating nararamdaman, lahat ng kahapisan, lahat ng kasalatan, kahinaan, at lahat ng ating ginagawa at iniisip. Ayaw ng Panginoon na maghirap tayo dahil sa sumpa ng kasalanan. Kaya habang hindi pa huli ang lahat, isuko mo sa Panginoon ang lahat ng iyong problema. Siya ang kasagutan at kalutasan. Siya ang buhay. Sa piling niya ay hindi ka na mangangailangan pa. Purihin ang Diyos, sapagkat batid ko na pinahintulutan niya ang unos na dumating sa buhay ko upang magbigay kalakasan sa lahat ng tagapakinig. Maraming salamat at purihin ang Panginoon. Tunay na napakabuti ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Sa lahat po ng ating tagapakinig, batid ko po na kayo ay mayroon ding patotoo ng kalakasan kung paano ang kapangyarihan at himala ng Panginoon ay ipinakita sa inyong buhay. At kagalakan po sa amin na ito ay marinig. Kaya po, inaanyayahan po namin kayo na ibahagi ito sa Himpapawid. Isend nyo po ang inyong patotoo through email sa lifeofhope_jcfigm@yahoo.com. Ulitin ko po, isend nyo lamang po ang inyong patotoo through email sa lifeofhope_jcfigm@yahoo.com. At bibigyan po namin kayo ng NIV New Testament Bible bilang pasasalamat. Magandang gabi at sa Diyos ang lahat ng papuri. Maraming salamat, Sister Jennifer, at mga ginigiliw naming tagapakinig at narinig niyo po ang isang patotoo ng ating kapatid. At talaga namang makikita natin kung ano ba ang kilos ng Panginoon talaga ay mahimala at talagang nakakatuwa dahil sa mga mananampalataya ay ang inaasahan lang talaga ay ang Panginoon sa lahat ng mga dumarating na unos. Amen! At ngayon po ay nais ko sanang ipakilala sa inyo ang mga kapatid natin na naririto upang sa mga talakayan natin. Maganda ang ating talakayan dito. Ang mga huling araw o tinatawag na last days, no? At nais ko pong ipakilala sa inyo sa aking kaliwa, Pastor Danny Arbes. Bati po kayo. Muli po, ako po si Brother Danny at mabati po sa inyo ng magandang gabi sa lahat ng tagapakinig ng huling biyaya ng mga dahil sa mga tapat at doon din sa tagapakinig ng DWBL. Pinabati ko po lahat kayo, lahat po ng mananampalataya. Maraming salamat po mga kapatid. Amen. Press na press ang ating kapatid na si Pastor Brother Danny, no. Ngayon naman pinapakilala ko rin sa inyo ang ating kapatid Pastor Sunny Alapide. Salamat kapatid, inyong lingkod, Sunny Alapide. Diyan lang kayo at makinig at huwag magsawa sapagkat marami kayong matutunan tungkol sa kaalaman, tamang turot aral mula sa Biblia. Kaya magandang gabi sa inyo lahat. I love you. Amen. In the name of the Lord. At ngayon po ay isa namang ating batang-bata na brother, Brother Daniel. Bati ka. Magandang gabi. Salamat sa iyo, Brother Edwin at Brother James at sa ating mga kapatid na kasama rito, Brother Danny at dyan sa mga taga-bagong silang, magandang gabi sa inyo lahat dyan. Pakabait kayo at pagpalain tayong lahat ng Diyos na may gawa ng langit at lupa at dyan naman sa mga kamag-anak natin dyan sa mga tiga Fairview at dyan sa mga tiga Fifth Avenue dyan, tiga Quezon City. Lahat po tayo ay pagpalainawa ng Diyos na may kapal.
Amen. Maraming salamat, Brother Daniel. At ngayon naman ay bati po kayo, Brother Ronnie. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa lahat ng mga tagapakinig ng huling biyaya ng dahil sa mga tapat. At binabati ko po lahat ng mga kapatid na kung saan ay patuloy na sumusubaybay ng ating programa. Ganoon din po, happy listening po sa Sister Maricel at kay Sister Bea. Purihin ang Panginoon. Amen. At ngayon po ay nais ko ring ipakilala sa inyo ang ating steward sa Church of God in the Philippines na siyang manguna sa talakayang ito. Bati po kayo, steward. Magandang gabi po sa inyong lahat at ngayong gabing ito ay isang panibagong talakayan na naman ang ating pag-uusapan. Kaya tutok lang po kayo sa pakikinig ng programang ito at sa mga susunod na panahon marami pang bago ang ating ipapahayag dito. Amen. Purihin ang Panginoon. At ngayon ay dadako tayo sa ating talakayan. Para pangunahan tayo sa ating talakayan, narito po yung ilang mga kapatid natin. At ngayong gabing ito, tatalakayin po natin ang tungkol sa eschatology. Ang eschatology is about doctrine of last things. Ibig sabihin, mga doktrina may kinalaman sa mangyayari sa huling panahon. At ang unang talakayan natin tungkol sa eschatology ngayong gabing ito ay walang iba kundi ang huling araw, ang huling panahon, na unang bibigyan din sa atin ng ating kapatid na si Brother Danny Albes. Muli po, magandang gabi po sa inyong lahat na tagapakinig ng huling biyaya dahil sa mga tapat. Ang topic po natin ay yung ano po ba yung huling araw. Ang salitang huling araw ito ay tumutukoy sa huling panahon. Na ayon sa 1 Timothy chapter 4 verse 1, ito po ay mapanganib. Bakit po ito mapanganib? Kung babasahin po natin yung sinasabi po sa 1 Timothy chapter 4 verse 1, ang sabi po doon, maliwanag ang sinabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay iiwan nila ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. So mga kapatid, makikita po natin sa panahon ngayon, nakikita po natin na marami ang nananampalataya na. Marami na nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo na siya ang ating hari at tagapagligtas. Pero nga dahil nga po nasasabi sa huling araw ay yung mga mananampalataya ay susunod po sa mga mapanlinlang na espiritu. Sila po aalis sa pananampalataya. Kaya nga po maraming mga kapatid tayong umaalis sa pananampalataya dahil nga nadadaya po siya ng demonyo. Nadadaya po sila kaya minsan mananampalataya na, nagbabackslide pa. Yan po ang nangyayari dahil nga po sa huling araw na ito ay mapanganib. Kaya mga kapatid, at sa huling araw din na tinutukoy na sa ang pangwakas ng kasalukuyang panahon. Bakit po sinasabing pangwakas? Kung titingnan po natin at pag-aaralan po natin yung sinasabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 1 up to 5. Kung babasahin po natin, isa-isahin po natin ang lahat ng mga ito. Makikita po natin kung ano po ang makikita po natin kung bakit yung mga mananampalataya ay umihiwalay sa ating Panginoon. Dahil nga meron tayong kalaban na demonyo na lumiling lang sa atin. Tayo po ay nililing lang. Kung babasahin po natin, ang sabi po doon sa verse 1, sabi po ito, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng kahirapan. Isa lang po yung kahirapan na nangyayari po talaga sa ating bayan ngayon. Hindi lang po sa ating bayan, kundi sa ating sarili, sa ating mga pamilya. Nagkakaroon po ng kahirapan. Mga tao ay magiging makasarili. Tingnan niyo po lahat. Kung babasahin po natin, kung tayo titingin sa ating mga paligid, ang mga tao ngayon, kahit na sabihin mo na kamag-anak mo pa, kahit mga kapatid mo pa, ay nagkakaroon ng makasarili dahil nga dumarating na po yung huling araw. Sakim sa salapi. Kahit na nga po yung mga mayayaman na, sobra-sobra na yung kinikita, sobra-sobra na yaman, wala nang paglagyan ng kanilang salapi, pero nagiging sakim pa sila magbigay. Maging lalo na sa gawain, nagiging sakim pa sila dahil nga po, nasasabi na sa huling araw, mangyayari ang lahat na ito. Magiging palalo, mapagbataas, mapagsamantala. So, sa magulang,
Katulad nga po kayo ng tinapik kanina ng mga ating mga kabataan na halos sa mga kabataan na ngayon nagiging siwili sa magulang. Dahil ngayon po ang palatandaan ng mga kabataan ngayon ay lumalaban na sa magulang at walang utang na loob at labastangan sa Diyos. Kita nyo po, ang mga tao ngayon, binabaliwala na ang Diyos na alam natin ang Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat ito, pero binabaliwala po nila dahil nilalapastangan nila ang may kapangyarihan. Sila magiging malupit, walang habag. Ang tao ngayon talagang wala ng habag. Mapanaring puri, marahas, mapusok, namumuhi sa mabuti. Sila'y magiging taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan, at walang pag-ibig sa Diyos. Sila'y mapagkunaring maka-Diyos, ngunit hindi na nakita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. So mga kapatid, sa lahat ng ating narinig, sa ating lahat ng ating binasa doon po sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 up to 5, makikita po natin kung anong uri ng mga tao ang darating sa huling araw. Kaya maliwanag po ang sinasabi, iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao upang hindi tayo madaya ng kaaway. Kaya sa huli, ang lahat ng ito ay hindi ito magaganap kung hindi may ipapahayag ang salita ng ating Panginoon. Sabi nga po ng Matthew 24:14, ipangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ang lahat ng basa ay makarinig nito at kung maganap na ito, darating na ang katapusan. Kita nyo mga kapatid, kaming naandito sa huling biyaya ng mga tapat, ginagawa po namin ang aming part. Ginagawa po namin ang lahat upang ang lahat ng mga hindi pa nakakakilala, hindi pa nakakarinig ng salita ng ating Panginoon, ginagawa po namin ito upang ipahayag sa inyong lahat na ang darating na ang huling panahon. Kaya kinakailangan ang lahat ng mga tao ay mabahagian ng salita ng ating Panginoon. Hanggang dyan lang po. Maraming salamat po. Ayun. So, Brother Danny pala, yung huling panahon pala ay isang panahon na perilous. Ibig sabihin ay mapanganib na panahon. Bakit? Sabi mo nga, unang-unang bagay kung bakit ito'y magiging mapanganib. Sapagkat, ang isang nakakatakot na magbagay, isang bagay na mangyayari sa huling araw, ay yung sinasabi rin ng Bible sa Timothy chapter 4 verse 1, na sa mga huling araw, maraming pananampalataya ang maglalaglagan. Ibig sabihin, doon sa sinasabi mo na kaya delikado, dahil sa huling araw, marami ang mga turong mapanghikayat, yung mga aral ng mga demonyo. At pag sinabi natin yung aral ng mga demonyo, hindi naman yan lumalabas in form lang ng masama, kundi ang sabi nga ng Bible sa Matthew 24:24 na maraming magsisilitaw ng mga bulaang Kristo, bulaang propeta, bulaang guro na sila'y magpapanggap na sa Diyos, na nagpapanggap na sila'y nasa liwanag. Ngunit ang masakit nito, sa likod nito ay kasamaan, yung mga aral ng mga demonyo. Kaya napakadelikado na tayo ay mahikayat ng mga espiritong mapanghikayat. Kaya ang huling panahon ay mapanganib sapagkat pwede kang masinsay, pwede kang madaya, at pwedeng matupad yung kasulatan ng Panginoon na sa huling araw, maraming pananampalataya ang maglalaglagan. And then number 2, yung pinapoint out mo nga doon, na kaya ito'y magiging mapanganib dahil sinasabi ng Timothy chapter 3 verse 1 ay magkakaroon ng tinatawag na transgression of man's attitude. Ibig sabihin magbabago ang ugali ng mga tao. Na itong pagbabago sa ugali ng tao hindi sa ikabubuti kundi lalong pasama ng pasama. Na katulad ng nangyayari sa panahon natin ngayon na talagang talamak na ang kasamaan. Na dati ang kasamaan lang ay yung mga ordinary things, ngayon ay kakaiba na. Mababalitaan mo yung anak ni-rape ng tatay, yung anak pinatay yung tatay, di ba? Ibig sabihin kakaiba na, malalim na yung kasamaan
na kung saan tama nga yung hula ng Bible sa Timothy 3:1, ang pag-ibig ng marami ay lalamig at magkakaroon ng tinatawag na transgression of man's attitude. Mag-iiba ang ugali. 'Di ba? Anak nga ngayon tatay ang mga magulang nila hindi lang basta sinasagot ng pabalang. Minumura na nga nila ngayon ng tatay nila, na kung saan magulang minumura nila. Ibang-iba na ang kabataan ngayon. Ibang-iba na ang panahon ngayon ng kasamaan. Kaya napakadelikado ng panahon natin sa huling panahon. At ngayon, para dagdagan pa ang ating kaalaman tungkol sa huling panahon, ay tawagin natin ang isa nating kapatid para magbigay ng patuloy na pagtatalakay sa huling araw o huling panahon. Tawagin natin si Brother Daniel para magbigay ng pagtatalakay sa atin sa huling panahon at huling araw. Brother Daniel. Ito ang isa pa sa mga palatandaan ng huling araw o huling panahon. Kailan ba nagsimula ang huling araw? Sa Biblia, ang huling araw sa Bagong Tipan, ito ay nagsimula na si Jesus ay lumitaw sa ibabaw ng lupa upang mangaral ng salita ng Diyos. Na ito'y makikita natin sa Hebreo 1:2. Ngunit ngayon, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay linikha ng Diyos ang sansinukob upang siya ang italaga niyang may-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos, ganon din ang anak. At siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niya ay nilinis tayo sa ating mga kasalanan, siya ay lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Dito makita natin na ang huling araw ay nagsimula doon nung ang Panginoong Hesukristo ay sinugo dito sa lupa para ibigay sa Kanya ang pamamahala ng ating Diyos. At ang palatandaan pa ng huling araw ay ito, ang araw ding ito ang siyang magiging huling oras ng mga Antikristo. Na dito ay makikita natin sa unang Juan 2:18 na ang sabi dito, mga anak, malapit na ang wakas, tulad ng narinig ninyo, darating ang Antikristo. Ngayon ngay marami ang lumilitaw na mga Antikristo, kaya't alam nating malapit na ang wakas. So dito natin makikita na sa panahon ngayon ay kikita natin kung alin ba yung nasa kay Kristo at yung Antikristo. Yung Antikristo ay yung laban sa mga katuruan ni Kristo. Laban siya doon sa mga itinuturo ni Kristo. Ano ba yung mga itinuturong laban sa pamunuan ni Kristo? Yung sinabi nga ng ating kapatid kanina na yung mga huling araw na talagang mapanganib, yun na ang laban sa mga utos ni Kristo, dahil ang inuutos ni Kristo ay ibigin ang kapwa, ibigin ang Diyos tulad ng kanyang sarili. So hirap na ang panahon ngayon, kaya ngayon ay makikita na natin na ang Antikristo ay lumilitaw na. So marami pang mga dapat na ipaabot sa inyo kung papaano ang Antikristo ay kumikilos na sa panahon ngayon. At maliban dyan ay ang huling araw ay lumitaw mula sa ating Panginoong Hesukristo hanggang sa kanyang paghuhukom. Nang sabi dito sa John 12:48, sabi rito ay mababasa natin dyan, John 12:48, may hahatol sa sinumang magtakwil sa akin at hindi tumatanggap ng aking salita,
ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanya sa huling araw. Ito po ang sabi rito na sa huling araw hindi pa ang sino mang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita, ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanya. So na ang mga magtakwil pa ang pala hindi tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, yung mga salita niya na hinayag niya nung siya ay nangangaral pa rito at hindi tinanggap ng tao, siya mismo ang hatol sa kanyang mga gawa. So ang dito sa huling araw pa rin ay ang Panginoong Jesucristo ang siyang magbibigay ng buhay. Sabi rito, at siya ang batayan sa huling araw, ang Panginoong Jesucristo pa rin ang batayan kung bakit nagkaroon ng huling araw. Sabi sa John 6:39, ito at ang kanyang kalooban, huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Dito na ipinahayag na yung pagpunta ng Panginoong Jesucristo rito na kung paano kanina yung sinabi natin, binasa natin sa Hebreo na linikha ay sinugo siya rito sa huling araw para ihayag ang salita ng Diyos at sundin ang kanyang kalooban na yung mga sa kanya ay sumampalataya ay huwag mawala. Paano pong huwag mawawala yung mga bagay na sumampalataya sa kanya na dinala sa kanya ng Ama? Ito ay bubuhayin niya sa huling araw. Ito ang kanyang pangako doon sa mga sumasampalataya. Sabi rito sa 40, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat na makakita at manalig sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at siya ay muli kong bubuhayin sa huling araw. At sabi sa 54, ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Napakaganda ng pinangako ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan at muli tayong bubuhayin. Iyan ang pangako sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Brother Edwin? Yun. So malinaw pala, Brother Daniel, na nagsimula ang huling araw sa ating Panginoong Hesukristo na kung saan ay may mga palatandaan din siyang binigay na ang huling araw kasama nating makikita dito ang paglitaw ng mga Antikristo. Amen. Na kung saan itong mga paglitaw ng Antikristo ay isang tanda na tayo po ay nasasakop na ng huling araw o ng huling panahon. Kaya napakaganda ng tinuran mo sa amin. At ngayon, para dagdagan pa ito, tawagin natin ang isa pa nating kapatid na si Brother Ronnie para ituloy yung ating talakayan para sa huling araw at huling panahon. Amen. Marami pong salamat, Brother Edwin. At tunay nga na napakaganda yung tinatalakay natin na patungkol sa huling araw. Kung saan yung una ay panahong mapanganib at ang pangalawa ay yung paglitaw ng Antikristo. At ang tatalakayin ko naman ay tungkol po sa aral sa huling panahon ng huling araw. Palatandaan na tayo ay binigyan ng Diyos ng huling pagkakataon na ating gawin ang kanyang kalooban. Ibig sabihin pala, mga kapatid, sa huling araw na lumabas yung mapanganib, lumabas yung Antikristo. Ito pala yung huling pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa atin. Para saan? Upang sundin ang kanyang kalooban. Ngunit, baliktad po yung ginagawa ng karamihan ng mga mananampalataya, na kung saan, imbis na sila ay sumunod sa kalooban ng ating Panginoon, ay hindi po nila nagagawa. Sapagkat ito na ang tanging panahon ng biyaya at awa ng Diyos. Napakaganda pala nitong huling biyaya,
sapagkat binibigyan tayo ng chance na kung saan ay ibinigay ng Diyos yung biyaya niya sa atin para sa mga tao na mananampalataya. At ating pahalagahan at ikapit ang Ebanghelyo ni Kristo na pinatawad sa atin ang ating sala patungkol sa atin lahat, ang kaligtasan bago niya parusahan ang mga makasalanan. Ibig sabihin mga kapatid, kung bubuksan po natin yung Pilipos 1:27 na pahalagahan at ikapit ang Ebanghelyo ni Kristo, ay doon po tayo dapat mamuhay nitong mga huling araw. Amen? Sapagkat kailangan nating bigyan ng significance yung Ebanghelyo ni Kristo. Bigyan natin ng kahalagahan. Kung dapat pala dito sa huling araw na to ay kailangan nating mabuhay sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi yung sumunod tayo doon sa mga mapaglinlang na mga espiritu. Amen? At ang huling araw at ang mga panahon na magaganap na sinasabi ni Jesus na mangyayari sa ibabaw ng lupa, pati ang Espiritu Santo na ang mga tao ay magiging makademonyo. Sobra talaga pala yung mangyayari o gagawin ng kalaban natin dito sa huling araw na ito. Marami po talagang nabanggit nga kanina na kung saan ay maraming mga mananampalataya na malilinlang ng kanilang pananampalataya na imbis ang sa kalooban ng Diyos nila sumunod, sa kalooban pa ng kalaban nilang mas gusto nila sapagkat nadadaya ang kanilang mga kaisipan. Kung ating bubuksan muli yung 1 Timothy 3:1 hanggang 5, dito po ay napakarami na kung saan ay mababago yung pag-uugali ng tao. Amen? Wala na pong dapat sundin na gawain ng turo at aral ng ating Panginoon ng isang tao dito, kundi lahat ng mga makademonyong gawain ay ginagawa na ng isang tao. Kaya po mga kapatid, sa portion na ito ay dapat nating malaman na nitong huling biyaya na ito ay ipagkaloob natin ang ating sarili sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi po dapat tayo padaya kanino man sa mga dumarating na Antikristo, Brother Edwin. Ayun. So, ibig sabihin, dito sa huling panahon, sa huling araw, ito rin yung binibigay sa ating kahuli-hulihang pagkakataon na kung saan tama yung sinasabi ng Bible sa Mark chapter 12 verse 6 na sinasabi, meron akong isang anak na lalaki na siyang bugtong anak na siyang kahuli-hulihan. Ibig sabihin, ito na yung tinatawag na huling biyaya ng Panginoon sa huling panahon na iniaalok ng Diyos sa tao upang bigyan ng pagkakataon ang lahat ng mga tao na magsisi at manumbalik sa sa Panginoon. Dahil itong panahon natin ngayon ay talagang kagilagilalas na mapanganib talaga ito dahil marami po talagang mga bagay na mangyayari sa pag-uugali ng tao ngayon. Na ang tao ngayon ay nag-aasal hayop na ngayon. Amen. Na hindi lang hayop, masahol pa sa hayop. Kaya para bigyan pa ng linaw at further i-discuss natin ang huling panahon, ay nais natin tawagin ngayon ng isa nating kapatid si Brother Sunny para tumalakay sa atin patungkol sa huling panahon. Opo, yun nga ang tinuro natin ating mga kapatid. Kung ang huling panahon ay sinabi nila ay ang pagbabago ng mga ugali ng mga tao magiging masama sa bawat isa, wala nang makatutubong pag-ibig, ay dadagdagan pa na tinatawag na Antikristo. Sa panahon ng Antikristong yan, sabi ni Jesucristo, ngayon na, nandito na, lumalaganap na sila, kumikilos na sila. Pero mas may kahindik-hindik pa yan na mangyayari sa huling panahon. Bago dumating si Jesucristo, sapagkat nangako si Jesucristo, darating siya. Pero bago yan, ay meron pangyayari at magaganap na, siguro naman kung abutin pa natin yung panahon na yun, maswerte pa tayo. Pero sabi nga sa ikalawang Tesalonica, bago dumating si Kristo, may mga kaganapan na mangyayari. Sabi sa Misais ng ikalawang Tesalonica, chapter 2, verse 6, at ngayon nalalaman ninyo ang nakapipigil upang siya'y mahayag sa kanyang talagang kapanahunan, sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na. Lamang ay may pumipigil ngayon hanggang sa alisin ito. Kumbaga, may pumipigil pala sa paggawa ng mas masama pa kaysa dati.
pero may pumipigil pa sa kanya. Pero darating ang panahon, ito ay bubulusok at mangyayari sa ating panahon. Mamaya, i-picture out nyo kung ano mangyayari sa ating daigdig, sa ating pamahalaan, sa ating nasasakupan o sa paligid. Sabi sa 8, at kung magkagayoy mahayag ang tampalasan na papatayin ng Panginoon Hesus ng hininga ng kanyang bibig at sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagparito ay lilipulin. Siya na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan at may buong daya na kalikuan sa nangapapahamak sapagkat hindi nila tinatanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mga ligtas. Totoo po yan, maraming hindi na talaga totoong umiibig. Plastic. Amen? Plastic na sila. At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang mga hatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi lugod sa kalikuan. Ayan yung mga tao na sinasabi na nadaya ni Satanas. Kaya sa panahon yun, ay mangyayari at magaganap na sinasabi ng mga hulang ito. Pero ito, pansinin natin, pakinggan po ninyo, ito ay, kung titignan nyo ay gusto yung, ito hindi literal eh. Ito, kung meron kayong pangunawa, uunawain ninyo. Sabi nga sa may Apocalypse 13, verse 9, kung ang sino ay may pakinig, ay makinig. Pero kailangang unawain ninyo na sa huling araw, kaganapan ito bago pumasok, bago bumalik ngayon si Kristo, ay mas higit pa pangyayari sa ating kapaligiran. Umpisa natin sa chapter 13, verse 1. At siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat, at nakita ko ang isang hayop na umahon sa dagat. Ito po ay pangitain ni Juan sa darating na panahon mangyayari na may isang 10 sungay at 7 ulo at sa kanilang mga sungay ay may 10 diamante at sa kaniyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. At ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo at ang kaniyang mga paa ay gaya ng isang oso at ang kaniyang bibig ay gaya ng bibig ng leon at ibinibigay sa kaniya ng dragon ang kaniyang kapangyarihan at ang kaniyang luklukan at dakilang kapamahalaan. Isipon natin, makita ba natin ganyung itsura? Yan. Patutunod pag-aaral, itatalakay natin kung ito ba ay literal o ito ba ay symbolikal. Pero sa ngayon, makinig po kayo kung anong mangyayari sa kaganapan. At ang mga bagay na ito ay mangyayari. At ang mangyayaring ito, siguro kung abutin natin itong panahon na ito, ay maswerte na tayo kung ilang panahon pa. At doon, yung hayop na ito ay mandaraya at mandaraya pa sa mga taong walang alam. Yan, sabi sa 6, at binuka niya ang kanyang bibig sa mga kapusungan laban sa Diyos upang pusungin ang kaniyang pangalan at ang kaniyang tabernakulo. Gayon din naman ang mga nananahan sa langit. At ipinagkaloob sa kaniya sa pakipagbaka sa mga banal at tagumpayan sila at binigyan siya ng kapangyarihan sa bawat angkan at bayan at wika at bansa. Ito ay tinatawag na paggawa, pagkilos, laban doon sa mga lingkod ng Diyos, sa mga banal. At ang lahat na nangahan sa lupa ay magsisamba sa Kanya na ang kanilang mga pangalay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay, buhat ng itatag ang sanlibutan. Kaya nga, ito sa inyo, literal ba o ito'y sa inyo'y symbolikal? Sa 11, ating akyat, at nakita ko ang ibang hayop na umahon sa lupa at may dalawang sungay na katulad ng sa isang kordero at siya'y nagsasalitang gaya ng dragon. At ang kaniyang sinagawa ang buong kapamahalaan ng unang hayop sa kaniyang paningin. At pinasamba niya ang lupa at ang nanganahan dito sa unang hayop na
gumaling ang sugat na ikamamatay. At ang ngayon gumawa ng mga dakilang tanda na anupat nakapagpababa ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa pamamagitan ng mga tao. May pandarayang mangyayari. Sa mangyayari sa huling panahon, ito ay gawa ng ni Satanas. Kaya doon, sa bawat sa panahon natin ngayon malalaman mo kung maging mautak tayo, maging maisip tayo, yung panahon natin ngayon ay nadadaya ba tayo o hindi. Amen. Ang Satanas ay matalino sa mga bagay na pwede kang dayaan, pero hindi ka na nakakasunod doon sa gawa ng tinatawag na gusto ng kalooban ng Diyos. Kaya yan, mga kapatid, unawain natin ang bawat salita nating naririnig. Maraming salamat. Kumbaga, Sani, ang sinasabi mo sa amin, yan ay mga mangyayari sa huling panahon. Kumbaga, ito yung parte ng huling panahon na last 2 minutes. Ito yung mga antikristo na talaga. Yung paglitaw ng hayop na kung saan ay mas lalong maging delikado ang Panginoon panahon. Yung sinasabi mo kanina na maswerte ka pag inabutan mo. Ayoko na abutan yun. Ba't ko pa gustong abutan yun? Yun na yung pinakamas delikadong panahon sa panahon ng huling araw at huling araw. Kaya nga po, dapat nating intindihin at dapat nating unawain na yung pagpasok pa lang ng huling araw at huling panahon, mapanganib na po yun. At dalawang bagay ang panganib dito, magkakaroon ng transgression of man's attitude at magkakaroon ng malaking pandaraya na gagawin si Satanas sa tao upang wag sumilang sa kanila ang liwanag ng Ebanghelyo ng Panginoon. Kaya ngayong gabing ito ay minarapat namin talakayin sa inyo ito upang kayo ay maabutan, masilayan ng liwanag ng Ebanghelyo ng Panginoon. Amen. Upang tayo ay wag mapahamak at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. At ngayong gabing ito, bago tayo magtapos ay darako tayo sa ating mga panalangin at ipanalangin natin yung mga kapatid natin na sa mga panahong ito ay magkaroon ng tinatawag na isang himala ang Diyos para sa atin, na makilala natin si Kristo na siyang kahuli-hulihan na sinugo ng Diyos sa atin para magkaroon tayo ng kaligtasan. Siguro mga kapatid, samahan niyo po ako sa panalangin ngayong gabing ito. Ilapit natin ang ating bansang Pilipinas, ang ating mga kababayan na kung saan ay talagang nangangailangan ng kaligtasan mula sa Diyos. Dakilang Diyos amang nasa langit, sa oras na ito, batid namin, Panginoon, na tinuran mo sa iyong mga salita na ang huling panahon at ang huling araw ay isang panganib na araw at panganib na panahon, sapagkat una, ito ay marami po ang lilitaw ng mga bulaang propeta, bulaang guro, bulaang Kristo na magliligaw pati sa mga hinirang. Gayun din magiging mapanganib ito dahil magkakaroon ng tinatawag na transgression of man's attitude. Ang tao po ay pasama ng pasama habang lumilipas ang panahon. Panginoon, ang mga taong ito ay nangangailangan ng isang tagapagligtas, ng isang Kristo at Panginoon na magbabago ng kanilang buhay. Kaya ngayong gabing ito, lumalapit po kami sa iyo na hayaan mo ang bugtong na anak mo na siyang kahuli-hulihang biyaya ng Panginoon para sa lahat ng tao ay makilala nila hindi lamang sa salita ng Diyos kundi sa pamamagitan ng programang ito na ibinigay mo dito sa kalupaan ay makilala nila ang biyayang mula sa iyo. Kaya ngayong gabing ito, tinataas po namin sa iyo ang bansang Pilipinas. Panginoon, ikaw ang umabot sa kanila sa pamamagitan ng iyong mga salita. At gayon din nilalapit namin ngayong gabing ito lahat ng mga kapatid naming may mga problema, may sakit, may karamdaman. Panginoon, kung paano, Panginoon, na ikaw ay
Sinabi mo na ikaw ay sumasagot sa aming mga dasal at panalangin, nagbibigay ng kagalingan, nagbibigay ng pagpapala. Ngayong gabing ito, Panginoon, igawad mo, idaloy mo ang iyong kapangyarihan sa lahat na nakikinig ng programang ito. Marami pong salamat kasabay po nito na patuloy mo pong pagpalain ng programang ito at patuloy mong pagpalain ng ministeryo ng huling biyaya ng Diyos ng dahil sa mga tapat. Ito po, Panginoon, ang sama-sama namin panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Marami pong salamat at lahat tayo ay magsabi ng Amen. 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 Purihin ang Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng mga tagapakinig natin sa programang ito. At naway pagpalain kayo ng Diyos. Happy listening po sa mga Steward, kapatid natin sa Panginoon. Pastor Arnold Ritwal, kamusta na Mami, po kayo dyan? Brother Ingat po. Happy listening. Jaja, Joan, Bong, Cherry at Tia Susan. Happy sa pakikinig ngayong gabi. Ganun din sa Apollo Church, magdaraos pa sila ng 4th anniversary bukas. Fifth Avenue. Okay, maraming salamat po. God bless you all. See you next Saturday. Mula sa top-rated music station ng dekada 80,